December 20, 2004, isa sa pinakamalinis at pinakamalaking bank robbery sa buong kasaysayan ng mundo ang nangyari. Walang kahirap-hirap ang buong operasyon, walang barilan na naganap, walang tumunog na alarm at walang pulis o habulan sa kalsada. Tahimik lang ang gabi habang aabot sa 26.5 million British pounds o katumbas ng humigit kumulang 1.9 billion pesos ang natangay sa Northern Bank sa Ireland. Walang sino man sa labas ang nakasususpecha sa mga nangyari. At dito papasok ang pinakamalaking twist ng buong operasyon. Naalarma lang ang mga pulis dahil ang mismong taong nagbukas ng vault, bumitbit ng milyon-milyon at naging bahagi ng nakawan sa loob, ang siya ring unang tumawag sa kanila para magsumbong ng matapos ang lahat. At sa katapusan ng robbery na ito, iilan lang talagang nahuli at nakulong. Money laundering pa mga naging kaso na walang direktang kinalaman sa mismong pagnanakaw, habang ang mga mastermind ay naglaho na parang bula. Ito ang kwento ng Northern Bank Robbery. Mag-uumpisa ang kwento natin sa gabi ng Disyembre 19 sa pribadong tirahan ni Chris Ward, isang empleyado ng Northern Bank. Sa kasalukuyan ay kasama niya ang kanyang pamilya at nagpapahinga mula sa shift niya sa trabaho. Ang pagiging empleyado sa bangko, lalo na't hawak mo ang access sa vault, ay nakakapagod kaya talagang pinapahalagahan niya ang mga oras na ganito. Ngunit biglang may kumatok sa kanilang bahay. Nang tiningnan niya kung sino ito, may isang taong na gusto raw makipag-usap sa kanya patungkol sa football. Isang simpleng palusot dahil pagkabukas niya ng pinto, biglang pumasok ang dalawa pang kasamang may dalang baril. Nakasuot sila ng maskara. Agaran na hinostage ng armadong grupo ang pamilya ni Chris Ward. Sabi nila, alam nilang nagtatrabaho siya para sa Northern Bank at balak nilang gamitin ang kanyang access at credentials para magnanakaw doon kinabukasan. Ang banta nila ay malinaw. Kung hindi siya susunod sa mga utos nila at kung magtatangka siyang magpakabayani, huwag na siyang umasang makikita niya pa ang kanyang pamilya ng buhay. Hindi tuloy nakapagtataka na hindi tumanggi si Chris Ward sa mga demanda ng armadong grupo. Sumang-ayon siya agad sa pinapagawa nila. Sinabihan nila si Chris na dalhin ang kanyang uniforme sa trabaho at pumasok sa isang sasakyan na nag-aantay sa labas. Sinabihan pa nila si Chris na mananatili sila sa kanyang tahanan para bantayan ang pamilya niya. At inuulit nilang basta siya ay magpapakabait at susundin ng mga utos, makikita niya ulit ang pamilya niya. Sumakay si Chris sa sasakyan kung saan may isa pang gunman na nagtututok ng baril sa kanya habang inihahatid siya sa isang sekludong lugar. Ngunit hindi lang si Chris Ward ang makakaranas ng bangungot na ito. Ang kanyang supervisor at kasamahan sa trabaho na si Kevin McMullan ay pinuntahan din ng mga armadong grupo sa kanyang tahanan sa bayan ng Louthingsland. Sa kaso naman ni Kevin, ang grupo ay nagpanggap na mga opisyal ng pulis. Sinabihan siyang lumabas ng bahay at paglabas niya ay bigla siyang tinutukan ng baril. Si Kevin at ang kanyang asawa na si Karen ay hinostage rin ng grupo na parang sa sitwasyon ni Chris kanina. Ang asawa ni Kevin ay dinala ng mga kidnappers sa ibang lugar gamit ang isang sasakyan, habang si Kevin mismo ay nanatiling nakatali sa loob ng kanyang kwarto na binabantayan ng mga armadong lalaki. Tulad ng banta nila kay Chris, sinabihan din nila si Kevin na sumunod sa papagawin nila dahil kung hindi niya makikita ang asawa niya ng buhay. Tulad ni Chris, agarang sumang-ayon si Kevin. Doon na rin sa isang sekludong lokasyon, nagkausap sina Kevin at Chris kasama ang mastermind ng buong operasyon. Dito nilinaw ng leader na ang plano ay magnanakaw sila sa mismong bangkong pinagtatrabahunan ng dalawa. Kailangang malinis ang operasyon at walang makakahalata kung gusto nilang makitang muli ang kanilang mga pamilya. Pagkatapos ng diskusyon, binigyan niya sina Kevin at Chris ng mga prepaid na cellphone na gagamitin nila para kontakin siya habang isinasagawa ang pagnanakaw kinabukasan. At noong natapos ang mahabang gabi ng terorismo at nag-umpisa na ang araw ng Lunes, Disyembre 20, parehas na silang pumasok sa trabaho. Pagdating nila sa bangko, tila parang wala lang. Normal na araw lang iyon para sa mga kasamahan nila, ngunit sobrang kritikal na araw iyon para kina Kevin at Chris. Habang nakangiti at bumabati sa mga katrabaho, pinapatay sila sa kaba dahil nakataya ang buhay ng mga mahal nila. Dito ngayon maipapaliwanag kung bakit ang dalawang taong ito ang partikular na tinarget ng misteryosong grupo. Ang access sa main vault ng Northern Bank ay nangangailangan ng susi at password ng dalawang magkahiwalay na tao at ang access na ito ay nag-iiba-iba kada araw para maiwasan ang kontsabahan. Ngunit alam ng grupong nasawa ng hostage na noong araw na iyon, sina Kevin at Chris ang nakatokang humawak ng access sa vault. Sa kalagitnaan ng araw na iyon, tumunog ang binigay na cellphone. Inutusan sila ng grupo na kumolekta ng 1 million British pounds mula sa vault at ipasok ito sa isang duffel bag o hold-all bag nang hindi sila nahuhuli ng mga guards. Dahil hawak nila ang vault, nagawa nila ito. Tinawagan na ni Chris ang armadong grupo upang sabihin na nakuha na nila at naitago ang pera.
Inutusan siya na dalhin ang duffel bag palabas at magpunta sa isang bus stop sa Wellington Street sa harapan lang mismo ng bangko. Naglakad si Chris palabas sa kalagitnaan ng araw, bitbit ang ₱1,000,000. Pagdating niya sa lokasyon, may lumapit na isang lalaki, kinuha ang bag ng walang salita at umalis. Walang pumalag, walang pulis na rumesponde. Pagbalik ni Chris sa loob ng bangko at paglapit kay Kevin, isang napakalaking tinik ang nabunot sa kanilang mga dibdib. Nakahinga sila ng maluwag. Nagawa nila ang pinapagawa ng mga kidnapper, walang nakahuli sa kanila. Dito na para kina Chris at Kevin nagtatapos ang kanilang paghihirap. Naisip nila na sapat na ang ₱1,000,000 na iyon. Ligtas na ang kanilang mga pamilya, uuwi na sila maya-maya at tapos na ang bangungot na ito. Tapos na nga ba talaga? Kung tatandaan nyo, nabanggit ko kanina na halos aabot sa 26.5 million British pounds ang tinangay mula sa bangko. At dito ngayon mag-uumpisa ang tunay na pangalawang bahagi ng kwento. Tumunog ulit ang cellphone na hawak ni na Kevin. Ang boses sa kabilang linya ay nanlamig. Ang unang duffel bag na hiningi nila na may lamang ₱1,000,000 ay loyalty test lang daw. Gumuho ang mundo ng dalawang empleyado. Ang naramdaman nilang ginhawa kanina ay napalitan ng matinding takot at desperasyon. Dahil daw napatunayan na nila ang loyalty ng dalawa, may karagdagan pa raw silang gagawin na siyang tunay na misyon. Ngayon, kailangan nilang bumalik sa vault at simutin ang lahat ng mananakaw nilang pera. Nagbatulyo sila sa tipikal na trabaho nila hanggang alas 5 ng hapon kung saan formal na nagsara ang bangko. Nag-uwian na ang mga tauhan maliban kina Kevin, Chris at ang dalawang nakatokang security guard. Ikinatwiran ng dalawa sa mga gwardya na kailangan nilang manatili ng late dahil kailangan nilang bilangin at i-audit ulit ang cash sa loob ng vault. Sa sobrang dami nilang ginawa buong araw ay wala silang oras para gawin ito ng maayos. Wala namang nagduda sa palusot na ito. Dumiretso sila sa vault at ginamit ang kanilang access upang buksan ito ng walang alarm. Ngayon, dahil sa dami ng nananakawin nila, kailangan na nilang dalhin ito sa backdoor ng bangko o loading bay kung saan kukunin ito ng sasakyan. Mukhang simple ang plano, ngunit may malaking issue dito. Ang 25.5 million pounds ay hindi magkakasya sa maliliit na bag. Karamihan pa sa pera ay mga lumang bills o used notes na makakapal. Kakailangan nilang dalhin ang halos kahon-kahon na pera at dadaanan nila mismo ang dalawang security guard papuntang loading bay nang hindi nahahalata. Para lampasan ito, gumamit sila ng mga malalaking lalagyan na may gulong ng bangko na karaniwang ginagamit para sa mga basura o waste paper cages. Pinupuno nila ang mga ito ng bundok-bundok na cash at tinakpan upang hindi makita ang loob at magmukhang mga lumang dokumento na itatapon na. Noong itinulak nila ito at dinaanan ng mga security guard, sinabi nila na naglilinis lang sila dahil sa dami ng papel sa bangko na kailangang itapon bago magpasko. Kaya nag-hire sila ng third-party service para kolektahin ito. Swerte sila sapagkat hindi naman sila pinagdudahan ng mga gwardya. Ang alibay na third-party service ang nagsilbing rason kung bakit isang normal na puting van ang papasok mamaya upang kunin ng waste paper. Sinabihan lang sila ng mga gwardya na protocol ng bangko na kailangan nilang panuorin ang buong proseso ng pagload ng mga basura sa van kung sakaling may mangyari. Dumating na rin ang puting van ng armadong grupo at pumarada sa loading bay ng bangko. Nakabantay doon ang dalawang gwardya, eksakto ayon sa napag-usapan. Sa harapan mismo ng mga walang kamalay-malay na pulis at gwardya, kalmadong isinakay ng mga kargador ang mga waste cages na puno ng milyon-milyong pera. Ngunit dahil hindi nagkasya ang lahat sa unang van, napilitan silang umalis at bumalik ulit matapos ang ilang oras para sa ikalawang biyahe. Pagsapit ng gabi, tapos na ang operasyon. 26.5 million pounds ang ligtas na nailabas sa bangko ng walang anumang aberya. Pagkaalis ng mga van, binalaan ng mga kriminal sina Kevin at Chris, umuwi kayo at maghintay. Huwag tatawag sa pulis hanggat hindi namin inuutos. Napilitang umuwi ang dalawa sa kanilang tahimik na bahay. Ilang oras pa silang naghintay, hindi alam kung buhay pa ba ang pamilya nila. Samantala, ang asawa ni Kevin na si Karen ay dinala ng mga kidnappers sa madilim at malamig na Drumkeerak Forest. Iniwan siyang nakatali at nag-iisa sa gitna ng gubat. Matapos ang matinding paghihirap, nagawa niyang makawala at humingi ng tulong. Ang pamilya naman ni Chris ay iniwan ding ligtas. Nang makatanggap ng tawag si Kevin na ligtas na ang asawa niya, dito na siya nagsumbong sa pulisya. Nang buksan ng pulisya ang vault at makita itong limas, hindi sila makapaniwala. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganitong kalinis, kaorganisado at kalaking operasyon? Walang naiwang fingerprints, walang nakilalang muka. Ayon sa mga investigador, iisang grupo lang ang may ganyang disiplina at paramilitar na istruktura sa bansa, ang Provisional IRA, Irish Republican Army. Ang problema, ang Northern Ireland ay nasa kalagitnaan ng peace process noong panahong iyon. Ang pagnanakaw na ito ay muntik ng sumira sa kapayapaan ng bansa. Itinanggi ng IRA na sila ang gumawa nito, pero nanindigan ng gobyerno na sila ang nasa likod ng heist. Ngayon,
Panalo na sana ang mga magnanakaw dahil hawak na nila ang pera. Ngunit dito pumasok ang pinakamatalinong counter-attack ng pamunuan ng Northern Bank. Dahil pribado ang bangko at may karapatan silang mag-imprenta ng sariling disenyo ng pera, naglabas sila ng isang anunsyo. Papalitan nila ang kulay, logo at kabuuang disenyo ng lahat ng kanilang pera. Sinabihan ng publiko na ipalit ang kanilang lumang pera bago mag-deadline dahil pagkatapos noon magiging basurang papel na lamang ito. Ito ay isang matinding sampal sa mga magnanakaw. Paano mo ipapalit ang 26.5 million pounds sa bangko nang hindi ka hinuhuli ng mga pulis? Ang perpektong nakawan ay naging isang bangungot sa money laundering. Wala silang magawa sa perang ninakaw nila. Dahil sa desperasyong hugasan ng pera, may mga nahuli. Isa na rito ang financial advisor na si Ted Cunningham sa Republic of Ireland na nahulihan ng higit 3 million pounds na nakatago pa sa kanyang compost bin. Nahatulan siya ng money laundering. Ngunit ang pinakamalaking plot twist ay nangyari kay Chris Ward mismo. Noong huling bahagi ng 2005, inaresto siya ng mga pulis. Napansin nila sa investigasyon na tila sadyang binago ni Chris ang kanyang schedule ilang araw bago ang nakawan para matiyak na sila ni Kevin ang magkasamang may hawak ng vault. Inakusahan siya ng inside job. Ngunit noong umabot ang kaso sa korte noong 2008, napawalang sala siya dahil napatunayang dumaan talaga sa matinding trauma ang pamilya niya. Diniklara silang inosente at biktima lang ng sirkumstansya. Hanggang ngayon, ang Northern Bank robbery ay nananatiling unsolved pagdating sa kung sino talaga ang mga mastermind. Wala ni isa sa mga nang hostage ang nakulong. Ang bilyon-bilyong pera ay hindi na kailanman nabawi at malamang ay nabulok na lang dahil sa pagpapalit ng disenyo ng bangko. Pinatunayan ng nakawang ito na sa mundo ng krimen, paminsan-minsan, hindi ang pagpasok sa vault at pagkuha ng pera ang pinakamahirap na parte. Ang tunay na hamon ay kung paano mo ito magagastos nang hindi ka nahuhuli. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong gagawing mga deep dive at kwentong gaya nito sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, paalam!